Mga kababayan, meron po tayong nakita nitong mga nakaraang linggo na isang may sakit po sa isip, may mental issue po siya. Siya po ay naggagamas dito sa malapit sa amin sa Barangay 3 Maria Aurora, dito sa Aurora Province. At tinitingnan siya ng mga tao na iba ang kilos niya. Hindi naman siya wild o nagwawala, mabait naman siya at nasalita siya ng salita na meron siyang yabot-yabot o bit-bit na supot na merong mga kung ano-anong nakalagay doon. So, i-intervene natin sana siya nung nakaraan pero bigla siyang nawala. At nakita muli natin siya dito sa ating lugar at nagtanong-tanong tayo tungkol sa nakikita nilang ginagawa nito. Kinakausap siya ng mga tao rin. Sumasagot naman ng maayos. Bulol lang. Nung tinanong ko rin at di nga lang natin na limutan nating tanungin yung pangalan. Sabi ng iba, minsan maraming pera na nalimusan naman daw. At yun din ang sabi niya. At saka malinis ang mga damit at mga parang bago. Di naman siya mukhang pulubi. At may katabaan din siya, parang laging busog. May kati-kati sa binti at paa. At inoobserbahan natin siya, kinakausap din natin. Napag-alaman natin sa iba na siya ay nagpupunta sa eskwelahan daw. Yun ang laging sinasabi niya, eskwela, para doon natutulog o tumutuloy siya at doon daw siya kumakain. Napag-alaman din natin na sa mga peryantes ay nanghihingi ng mga laruan o kung ano-ano siya. Hindi naman siya nagnanakaw at may dala rin siya ngayong gunting na matalas na ating hiningi. Nag-aalala kasi tayo na baka maipangsaksak ng mga bata, maipangsaksak ng bigla. Siyempre, hindi natin alam po kung ano talagang mental health condition niya. May ilan rin tayong kakilalang ganyan. Tayo rin ho ay nagkaroon ng kamag-anak na nagkaroon ng bipolar or depression na pumanaw na rin via suicidal. Kaya't malapit din po tayo sa mga katulad nila na mayroong mental problems. Tayo po ay nag-aalala rin sa mga ganitong uri ng mga tao na mayroong sakit sa isip. Nakikita natin sila dito sa lalawigan ng Aurora, Central Aurora, maging dito po sa bayan ng Maria Aurora ay from time to time merong mga dumarating bago, hindi kilala. So naiisip natin kawawa sila at paano kaya ang kanilang mga kamag-anak kung sila ay hinahanap. Nakikita natin silang pag bumabagyo, malamig, kung saan sila natutulog sa mga central terminal, sa mga plaza at sila ay talagang kung saan lamang at kung mabuti na lamang, salamat na lamang po doon sa mga tao din na nagbibigay din sa kanila ng mga pagkain at mga kagamitan at sila ay nabubuhay. Okay, yan po yung mga dumarating dito sa lalawigan ng Aurora na hindi natin kakilala. Katulad nitong isang ito, siya po ay Pampanggenyo. Kinakausap natin, ang Pampanga rin ang salita niya. At yung mga ganito pong napapadayo dito, hindi maaaring silang sumasakay sa kung saan dahil hindi naman sila pasasakayin basta. Sabi nga noon sa Sangguniang Bayan ng Maria Aurora, ng ilang dating konsehal ng bayan, nung sa kanilang mga privilege hour ay nagtataka sila kung bakit may mga dumarating na ganito. At ayon sa kanilang pagtatanong-tanong ay ito di umano ay isinasakay sa mga bus noon at para makarating dito. At binabayaran na lamang ito. Pero wala pa naman so far na interview ng mga bus katulad ng D-Liner noon na tinukoy. So kung paano sila nakakarating dito sa ating lalawigan ay hindi pa malinaw. At itong tinanong natin itong lalaking ito na taga Pampanga, sa bus daw siya sumakay. Napag-alaman din natin naman sa pagtatanong-tanong sa ilang kababayan na merong daw na yun nga gano'n na mga maaring kinauukulan na sila isinasakay pag papunta dito o isinasakay sa service sa ibang lugar, maaari at dalhin dito sa lalawigan ng Aurora.
at ibaba sila rito. Hindi naman siguro na-detect yan sa checkpoint kung ano yung condition nila, o hindi naman inaalam pa ng mga kapulisan doon sa mga boundaries. Pero yun nga ho, may iba't ibang mukhang nakakarating dito. Salamat na lang at mababait naman sila. Yun nga lang, kakaawa, sana'y meron man lang institusyon dito sa lalawigan ng Aurora o sa municipality na nagkikare sa kanila. At sila ay inilalagay sa maayos na lugar at hinahanap po yung kanilang kaanak. Tayo rin, naisip natin kung lumuwag tayo sa buhay ay hinahangad din natin magkaroon ng ganyan at maayos kung saan may pangailangan sila habang ikinokontak sila sa kanilang mga kaanak. Merong mga programang Muling Makapiling o merong programa sa TV si Jessica Soho na reunion, or in fact merong mga vloggers, yung Daddy Frankie nakikita natin. Hindi natin alam kung for the purpose ito ng kitaan or tunay naman yatang may malasakit sila sa mga may sakit sa isip. Yung ibang mga ganito ho, ayaw alagaan ng ibang kaanak o mga anak o asawa o kapamilya. Minsan naikukulong na lang dahil sa pag-aalala nilang hanapin ito pag sila ay nawala o naglalagalag. Ayaw ho kasi nilang nalalagi lamang sa bahay o nakukulong, kaya mas masaya silang malaya. Merong iba naman talagang halos ay kinulong. Meron ding di ba sa ibang bayan, di ba, halos parang hayop na, madumi na ligtas, tsaka pa lamang kikilos ang kinaukulan. Pero sana yung may mga mayor, mga governor, vice mayor o mga konsehales o di kaya mga bukal na may pagmamalasakit sa kanila na kung paano sila matutulungan. Tao rin ho yan. At kung ihanap sana sila or governor to governor ng ibang lalawigan at sila ay ipakuha o dalhin doon upang doon alagaan. At kung mayroong magandang programa ang ibang lalawigan sa kanilang mga kababayang may sakit sa isip at hanapin ng kaanak na may mabuting kalooban na ito ang mag-aalaga doon sa mga may sakit sa isip. Dito sa lalawigan ng Aurora, mayroong mga alam tayong dinala sa Bataan Mental Health Institution, pagamutan ng mga may sakit sa isip. Meron din sa Mandaluyong at doon iniiwan. Meron nangangalaga, may pambabae, may panlalaki, maayos na tulugan at tinatawagan na lamang yung pamilya di umano dito sa lalawigan ng Aurora kapag magaling na at may development na. Doon sila ay may sariling uniforme, may mga pagkain at mga private o public yata yun, government owned, at may mga sponsor din. Itong mga may nangyayari dito noon sa San Luis na yung naghahasa doon po sa may waiting shed noon at pinatay, so na may sakit sa isip. May mga sakit sa isip din sa ibang lugar din, di ba, na napababalita na pinatay halinhinang ginahasa ng mga nagdaw-droga o mga manyakis, kaawa din. Kaya sana po pakibantayan din. Sana mayroong NGO na tumututok o may samahan man lang na sila ay alalayan, tulungan, pakainin, alagaan kahit paano, or may matuluyan man lang pag tag-ulan, malamig ang panahon. Paano kung sila ay may sakit? Upang sila ay gumaling, magkaroon ng maintenance ng gamot, kailangan ng mga ganyan ng pagkalinga na pampakalma. Maraming iba po may mental health. Totoo po yan, yung mental health problem po. May nangyari po sa iba, nagsusuicide, talagang hindi nila kaya. So kailangan talagang matutukan din anong tama. Kaya minsan pag may mga taong suicidal, agap din po tayo at meron tayong ilang mga pinupuntahan din na ganyan at nagbibigay tulong din tayo. So meron din tayo nakita na mga talagang suicidal na. So binisita natin, binisita muna natin yung pamilya at pinanalangin at talagang yun naman talagang depression. At nagpasalamat din sa sinasabi niya sa mga tao nung muli kami magkita na kumbaga dinadalaw ko at nagpasalamat siya na kung hindi daw dahil sa atin ay wala na siya, nag-suicide na. Kaya sinasabi ko, maraming nagsusuicide
Meron mga buntis, may problema sa pamilya, may anak, naku, talaga nag-suicide. Merong estudyante, sa na ASCOT noon, merong iba't iba, may teacher, may bata, 'di ba? Merong nagbigti din, nakita natin ho yan, kaya nakakaawa na sana maging alerto tayong mamamayan kung anong gagawin. Sana sa mga barangay, alam naman nila yung may mental problem, so may mga depression, anong magagawa nila, saan i-refer DSWD o saan, paano sila matutulungan bago pa sila tuluyang mag-suicide. Naalala nyo kay Kim Atienza, yung anak niya. Tayo din noon, dumaan din tayo sa matinding depression, pero nakayanan naman sa tulong ng Panginoon. At ilang taong nagbigay payo. Maraming may mga bipolar, may kaanak din kami na mayroong bipolar pero naka-recover, and then naipakonsulta at saka nag-maintenance ng gamot at naka-recover na rin naman, hindi na nagme-maintenance. Meron pa tayong kaibigan na dinadalaw din natin, pamilya nila, may mga yun nga, sakit din sa health, sa mental. Tumutulong din tayo pag maluwag, at saka ganun din, salamat sa mga tao o mga government officials at employee na tumutulong din sa kanila, at ilang NGOs. Kawawa din buhay, bagsak din yung bahay nila. Ilan sa kanila ang may sakit sa isip. Totoo po ang mga ganyang mental issue, kaya nga po meron tayong mental health awareness week o month. Huwag na nating antayin sila ay mag-suicide bago tayo umaksyon o lumala pa. Iba galing dahil sa droga. Meron tayong mga dating nakaibigan ng mga ganyan dahil kinakausap din natin. Iba namatay na rin na talagang nangunguha. Hindi naman nagwawala, nagnanakaw lang. Merong iba namang kakilala rin tayo na madalas din kumuha ng ating gamit din, pero na ibabalik din naman. So naiintindihan natin, merong iba ginugulpi sila, merong iba wild ginugulpi. Nung nakaraan merong ginamot yung PNP Maria Aurora na ganyang kaso. Merong mga na war freak because of digmaan o barilan, sila ay member ng AFP at hindi kinaya, nag-breakdown. Sana mapagtuunan ng pansin ito ng pamahalaan, maging ng probinsya o ng bawat municipality. Lalakad-lakad lamang sila. Maganda rin na tahimik naman sila, basta hindi naman sila nakakaperwisyo, at unawain, wag ng patulan at wag ng labanan, at o di kaya isuplong lang at hayaan ng authority. Pero sana maganda, may malulugaran din sila, pero talagang hindi maiwasan na magagala sila dahil masaya sila doon. Meron pa tayong nakikita sa Baler, no? Yung talagang matanda na, makapal na ang buhok, dikit-dikit na, minsan gusto nating pagupitan kumbaga kung may nangyari pa nga noon dito sa Maria na hubot-hubad na babae, bata pa. Talagang pinuntahan natin kasama yung mga anak natin at dadamitan sana kung pwede. Pero napagalaman natin sa mga barangay tanod na ayaw pahawak, ayaw niyang tanggapin. Binabato rin yung mga damit, kaya yung pagkain na lamang ang binigay. Hindi na namin nakita mula noon. Gagamot din naman talaga yung karamihan dyan. Basta't handang tulungan ng pamilya at talagang sundin yung dapat. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.